pwedeng tumayo ang lahat para sa panimula? Sino ang pwedeng mag-lead ng prayer? Classmate, are you? Yes, we are. Lord, I thank you for this opportunity which others may not have. Help me to give my best in whatever I do. Give me the grace to be able to manage my time well. And let me value the knowledge and wisdom imparted to us by our teachers, and to appreciate their effort and concern. Teach me to learn the lesson of life itself that I may not only for myself but for others. Amen. So good afternoon, class. Good afternoon, Sir Marial. Okay, bago tayo magsiupo, gusto kong tingnan ang inyong mga paligid kung malinis nga ba. Ngayon, kung wala na, magsiupo na ang lahat. Salamat po. Okay. Leaders, may I ask kung sino ang mga absent sa inyong grupo? Group 1? I'm so sad. Good afternoon, everyone. I'm so sad to tell you that one of my members is absent. He is current. Thank you. Group 2? Good afternoon, everyone. I'm sad to say that two of my members are absent. They are Lumiga and Alejandro. Okay, thank you. Group 3? Magandang araw sa inyo lahat. Sa grupo ko ay may isang Lumiga na siya ay si Reyes. Okay, thank you. Group 4? to say that one of our members is absent today, and he is absent. Okay, maraming salamat. Ngayon, tayo ay nadako sa Balitaan 101. Sino ang may inihanda sa inyong balitaan? Wala kayong inihanda ng balitaan? Sige, okay lang. So ngayon, bago tayo magtungo sa ating klase, tayo ay tutungo sa iba't ibang lugar na kung saan sikat at pinupuntahan talaga ng maraming tao. Sisimulan natin dito, nasaan ako? Paris! Okay, very good. That is Eiffel Tower from Paris, France. Okay, next slide. What is that? Very good. That is Great Wall of China, nagmula sa China. Ang pangatlong lalawan. Yeah, the Statue of Liberty from New York. Very good. Okay, next slide. Golden Gate Bridge. Yeah, that's right. Golden Gate Bridge mula sa San Francisco. Okay, last picture. Alam kong sikat na sikat to. Very good. That is ang ating kinangailangan hanggat hindi natin natutupad ang ating mga Ayan, panood natin yung video. likas sa ating mga Pilipino ang maghanap ng mas magandang oportunidad kahit pakapalit nito ay mapalayo tayo sa lugar ng ating kinalakihan o sa pamilyang ating kinabibilangan. Hanggat hindi natin natutupad ang ating mga pangarap, hindi rin tayo tumitigil na maglakbay upang makamtan ito. Kaya naman marami sa atin ang maituturing na migrants o migrante. Ang migrasyon ay ang paglilipat ng paninirahan ng isang tao mula sa isang buo papunta sa isang lugar o teritoryong politikal. Maging ito ay pansamantala o permanente, ito ay may epekto hindi lang sa kanyang sarili, kundi hindi sa pamilya at komunidad na kinabibilangan niya. Marami ang unang papasok sa ating isipan kapag nabanggit ang migrasyon ay ang pangingibang bansa ng tao upang makahanap ng magandang trabaho na may malaking sweldo. Hindi lang pagpunta sa ibang bansa nagaganap ang migrasyon dahil sa kahit anong rehiyon o lugar na kapag ang tao ay lumipat, ito'y maituturing na migrasyon. Kung mas marami ang lumilipat sa isang lugar dahil sa mas magandang kita, kalidad ng serbisyo at mas maayos na pamumuhay, maaaring makaapekto ito sa kapasidad ng mga lokal na pamahalaan na matugunan ang pangangailangan ng lahat.
Nakikita natin ang epektong ito nang nagkaroon tayo ng pandemya. Ang mga lokal ay nahirapang magbigay ng sapat na serbisyo at programa para sa lahat ng tao na mamalapit sa kanilang lugar. Sa mga syudad na malimit puntahan, naaapektuhan din ang kalidad ng kapaligiran sapagkat mas nagkakaroon ng polusyon na sumisira rito at nagdudulot ng mga sakuna at kalamidad. Madalas din na dahil sa dami ng tao, ang mga lumilipat ay napipilitang manirahan sa mga delikadong lugar at madalas na maging biktima ng hagupit ng kalikasan. Ayan. Base sa inyong napanood, ano ang inyong natutunan? Or ano nga ba ang magiging paksa natin ngayong araw? Yes, Monique. Migration po. Yan, very good, migrasyon. At sa inyong napanood, yung naalala niyo yung may mga yung nag-text yung anak tsaka yung tatay, ano ang inyong naramdaman dun sa mensahe kanilang nagbibigay? Okay. Ano yan? Sino pa? Okay. Sige. Ano? Yan, tama. Pangungulila. Kasi kung mapapansin nyo dun sa video, is nag-chat yung anak sa ama na graduation na daw ni Jujun na kung makakauwi daw ba yung ama. Pero yung ama is hindi makakauwi dahil nga sa trabahong kanyang ibinigay, which is the contractualization kung nasabi sa inyo sa issue sa paggawa. Okay? So ngayon, mga dahilan at epekto ng migrasyon. Migrasyon, pakibasa. Yes. Ayan. Kung mapapansin natin sa video din, na ang migrasyon ay hindi lamang papunta sa ibang bansa. Ang migrasyon din ay papunta sa iba pang lugar o lungsod, kahit sa iba pang rehiyon, para lamang makakuha sila ng mga sapat na pangangailangan sa pang-araw-araw. Okay? Ito naman ay sanhi o dahilan ng migrasyon. Meron tayong push factor na dahilan at meron ding pull factor na dahilan. Ang push factor naman ay ito ang mga negatibong salig na nagiging dahilan ng migrasyon. Una ay ang paghahanap ng payapa at ligtas na lugar na matitirhan. Walang sinuman ang nagnanais na tumira sa isang magulong lugar na maaaring magdulot ng panganib sa kanya. Guys, kayo ba? Gusto niyo bang manirahan sa alam niyo mapapanganib kayo or may mangyayari sa inyo masama? Diba hindi? So ngayon, ito ang mga negatibong salig, which is kailangan talaga natin lumikas para maprotektahan ang mga sarili natin sa kung ano mang sakuna. Itong next slide naman ay ang paglalang pag-iwas sa kalamidad. Guys, alam naman natin na ang Pilipinas ay sobrang delikado sa pagdating sa mga sakuna. Merong tayo ay naapektuhan ng malalang bagyo, lindol, tsunami, nagkakaroon pa sa iba't ibang rehiyon at maaari din na, for example na lang, sa ibang rehiyon is may sasabog na bulkan. So ang CDRMO ay nag-announce sa inyong lugar na kayo ay dapat nang lumikas. So pwedeng ito ay isang maging dahilan na paglipat natin sa ibang lugar na alam natin mas malayo doon sa ikakapahamak natin. Gets guys? Okay, next is pagnanais na makahon mula sa kahirapan. Class, alam naman natin na kaya tayo nagtatrabaho is dahil kailangan natin matustusan yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kailangan natin magkaroon ng maayos na tirahan, pagkain at pambayad sa mga kung anumang elektrisidad na meron sa ating tahanan. Ito naman ay ang pull factor na dahilan. Guys, pakitake note yung mga nasabi ko mga dahilan na nasabi ko dahil mamaya after ng discussion ng pull factor at push factor ay magkakaroon tayo ng groupings. Ito naman ay ang pull factor na dahilan, which is mga positibong salik na nagiging dahilan ng migrasyon, or ito rin yung nagpupush para maging dayuhan ng mga tao. Una, pumunta sa pinapangarap ng lugar o bansa. Klase, alam ko mas marami sa inyo ang gustong lumipad or magtungo sa iba pang mga bansa. Tama? Gusto niyo makapunta ng ibang lugar? Okay. Next naman is magandang oportunidad gaya ng trabaho at mas mataas pa na kita. Isang katotohanan na mas marami pa ang trabaho naghihintay sa mga mas maunlad na lugar o bansa. Guys, alam natin, kapag pumunta tayo sa ibang bansa is mas maganda yung magiging hanap buhay natin. Alam naman natin na sa Metro Manila is sobrang baba. 610 is a minimum na.
How about pa sa mga provincial rate? Okay? Kaya yung mga ibang nasa probinsya, bumababa sa Metro Manila. Pag alam nilang hindi pa nila kaya buhayin yung mga pamilya nila sa 610 per day, minsan pupunta pa talaga sila sa ibang bansa para doon magtrabaho at mas kumita pa ng mas malaki. Next slide is pag-aaral sa ibang bansa. Class, yung iba ginagawa nila is mag-aaral sila sa ibang bansa para ipagpatuloy na din doon yung mga trabaho. Example na lang, ako nag-aaral ako sa Canada, tapos yung inaral ko doon is magiging guro. Then doon, pwede kong ipagpatuloy kasi mas mataas yung magiging kita ko sa trabaho or sa magiging kita ko para sa pamilya na para sa aking pamilya. Okay guys, ito, mabilis lang to. For Group 1 and Group 2, pareho na kayong kasama, and Group 3 and Group 4. Ngayon, magkakaroon tayo ng role play. Kung ano yung mga sinabi ko kaninang dahilan, kung sa kunwari, sa push factor may 3 dahilan yun, di ba? Sa pull factor may 4. Kaya ni-role play yun ng bawat grupo. Ito ang naging rubric sa pagmamarka. Yung pamantayan is nilalaman, paglalahad at paghihikayan. Kapag lubos na mahusay ay 10 points, mahusay 7 points, at katamtaman ay 5 puntos. So ngayon guys, ang kabuang score niyan ay 30 points para sa inyong presentation. Go guys! Magkasama kayo. Okay guys? 5 minutes guys.